Hello everyone! So ngayon, explore natin ang Google Form kung paano nga ba ito gamitin at kung ano ang mga unique features nito. First thing to do, lagyan natin ng title. For example, magpapaquiz ka sa science. So lagyan mo ng Science Quiz 1 and merong nakalagay sa baba to form a description. Pwede mong ilagay yung instruction or mga paunawa sa mga estudyante para sa quiz. So example is that read the following questions and choose the letter of the correct answer. Merong nakalagay sa baba, so you have a choice kung gusto mo naka-bold letter, naka-italize, naka-underline. Pwede kang mag-insert ng link if ever kailangan, or numerize, nakabulit, or yung simple lang na naiintindihan ng mga students. So ako, yon nilagyan ko siya ng bold style. Dito naman tayo sa part kung saan gagawa ka na ng question. Syempre, so gagawa ka ng quiz, kailangan lagyan mo ng mga questions. So, yung example natin dito is that, what is the largest planet in the solar system? Since yung subject natin is science. Paano nga ba yung process ng multiple choice natin? So, since multiple choice, paano nga ba maglagay ng mga options? Ganito siya. So, same kanina dun sa title, meron ka ding choice kung gusto mo naka-bold, italize, underline, or yung simple lang. Narito yung mga kailangan nating tandaan. So, kung yung question mo need ng short answer, so piliin mo yung short answer. Kung paragraph, multiple choice, check boxes, andyan yung mga itsura ng bawat feature. Gusto mo naka-drop down, pwede ka rin kung need nila mag-upload ng file, pwede mo rin ganun yung piliin. Naka-linear scale, more on yung mga survey ito. Rating, kung gusto mo mag-rate sila, pwede rin. Multiple choice grid. Meron ding checkbox grid. And pwede ka rin maglagay, kung gusto mo maglagay sila ng date, gusto mo may time, more specific. So yun, nandyan yung mga choices. So since multiple choice tayo, so andyan yung feature natin sa multiple choice. So paano nga ba maglagay ng choices? So narito yung example. So pipindutin mo lang yung nakalagay dyan na option 1, lalagay mo na yung choices, Mercury. Second choice natin, Earth. Add option ka ulit. Third option natin is Jupiter. And the fourth option is Mars. So, may apat na tayo na choices, which is also considered as A, B, C, D. So, nandito rin yung kung mag-insert ka ng image, pwede kang mag-upload, webcam, URL or link photos sa Google Drive. Maraming choices if ever need mo mag-add ng photos para mas maging entertaining siya sa mga students. So, kung gusto mo hindi nila mamimiss yung isang question, pipindutin mo lang yung required. Kung medyo may napindot ka, pwede mo siyang i-remove, pwede mong i-duplicate para hindi ka na mahihirapan sa pag-encode. Ganyan yung mga features niya. So, second question naman natin. So, tapos na tayo sa first question. Punta na tayo sa second question. So, same din kanina. I-input din natin yung question natin. So, second question natin is, what celestial body is responsible for low tide and high tide in the ocean? Yan. Same din, pipili ka kung gusto mo naka-bold, italize, and input na natin yung mga choices. First one, moon. Second, sun. Third, stars.
And fourth one is the comment. So, pindutin din natin yung required. Kung gusto mo required, gusto mo naka-duplicate, nagkamali ka, remove mo, gusto mo lagyan ng description. If gusto mo mas specific, pwede ka rin mag-add ng next section. So, first multiple choice. Kung gusto mo sa next parts, nakaano siya, isay part. So, pwede rin yon. Yan yung mga features niya sa bawat addition. Same lang naman yung description, remove, every section na gusto mong mag-add. Nakikita nyo dito sa baba yung may plus sign, tsaka yung may T. Yan po yung mga feature natin if gusto mong mag-insert ng image, gusto mong mag-add ng YouTube link, para mas entertaining yung Google Form mo, mas specific. Pwede ka rin mag-add ng another section gaya nung sabi ko kanina. Ito na nga pala yung section 2. Same kanina dun sa taas. Lalagyan mo siya ng title. For instance, ito na yung essay part natin. Pwede mo rin siyang i-italize, i-bold, lagyan ng link, lagyan mo ng description para mas maintindihan ng mga students yung second section mo. Halimbawa, explain the following and provide examples. Yun yung example natin. Importante talaga na palaging may instruction kasi some of the students nahihirapan sila makakatch up dun sa part na ano ba, easy part lang. Ano ba yung gagawin sa easy part? Ganun. So, explain ba? Ano ba para mag-gain yung points? And dito naman, gagawa ka na ng questions after mong lagyan ng description. So, ano ba yung question na fit para doon sa ating essay part? Example ng question natin sa essay part is that, how are you going to show your concern in the environment as a student para mas maging relevant yung question at ma-i-apply natin yung application part doon. So, yun na nga, di ba may pinagpilian, naka-paragraph siya, syempre long answer, ganun yung mangyayari. Di mo siya pwedeng i-multiple choice kasi they are going to explain, so dapat paragraph. And i-required mo siya kasi may mga students na nakakaligtaan nila pindutin yung part na yun, kaya yun, at least pag isasubmit na nila, hindi nila basta-basta masasubmit kasi nga may nakalagay na required. Ganun yung sa second section natin. Another feature is that pwede tayong pumili kung ano yung gusto nating font style, font size sa header, sa question, or sa text. Pwede rin nating lagyan ng image yung header related sa science or yung color na feel natin related din dun sa ating quiz, or yung favorite color natin, pwede rin natin yun ilagay para appealing siya sa eyes ng mga students natin. Dun sa taas yon, pwede kang mag-add ng link, pwede mo siyang i-send sa sino ba yung gusto mong send lang ng mga tao. Kung gusto mo yung mga students lang, halimbawa magre-retake yung dalawang students, so pwede sila lang yung sendan mo ng link para sila lang yung maka-access. At ito naman yung ibang feature natin dito sa tatlong dots, yon. Kung ipapublish na natin yan, i-click lang natin yung publish para mag-gain natin yung link. Nandito yung mga responses, yung settings, kung gusto mo bang yan, make this a quiz. Kung gusto mong lagyan ng point values, yung may answer. Kung gusto mo, pag submit nila ng form, direct agad mayroong points, nandyan agad yung correct answers. Gusto mo bang ma-record din yung mga missed questions nila, yung correct answer, yung point values.
yung point system, kung 1 point, 2 points, or 3 points yan, i-encode mo lang siya dyan sa ating point system. Kung gusto mo yung i-collect yung mga responses nila, sino ba yung mga nag-submit ng form, ng quiz, yun. At saka pwede rin mag-send responders a copy of the response kung gusto nilang makita. So, pwede bang i-allow yung response editing? Gusto mo ba one response lang para hindi magdoble-doble? Yung presentation, nandyan siya lahat. Yung mga defaults, yung form defaults, yung question defaults. Yan yung mga feature na kung gusto mong i-activate, kung ayaw mo naman, okay lang naman. May choice ka naman kung ano yung gusto mong i-activate dyan sa mga settings natin. Dito naman tayo kung paano ba ilalagay natin yung correct answer. Yan, point system, pipindutin lang natin yung sa baba. Yan, kung Jupiter, pipindutin mo yung Jupiter. Yung moon as the correct answer para ma-record dun sa mga students if magsasagot na sila. Malagay yung point system at pag check yung answer nila magiging green at kapag wrong naman magiging red. Yun yung mga palatandaan na naka-check or wrong yung sagot ng student. So, kailangan i-check din natin yung mga spellings, baka nagkamali, ganun kanina sa star, naging sta, dapat i-check natin para yung students wala silang alibay kung na-wrong sila o hindi. Dito naman sa may mga na-add na mga part, na mga slide, so kailangan natin yung i-delete para maiwasan yung confusion kapag i-access na ng mga students yung form. So, yan, dinilit ko siya kasi ang hirap kapag ganyan kahit wala namang use, nandyan pa rin. So, kailangan i-delete. I-click mo lang yung 3 dots. So, yan, i-remove na ng form. Dito naman sa part ng paragraph natin, so, yung point system ko dyan is 10 points. So, pag nag-submit sila ng form, hindi agad ma-record yung points nila doon sa paragraph. Kasi, syempre, babasahin ko pa yung mga sagot nila. So, nakabase sa akin kung ilan yung point na ibibigay ko. At, pag in-access na nila ulit yung form, so, mare-record na yung eksaktong score na nakuha nila. So, 10 points yung nilagay ko dun sa may paragraph at pwede mo lagyan ng feedback kung nagandahan ka sa sagot nila. So, very good. Matatanggap nila yung feedback mo na very good kapag na-achieve nila yung score na 10. So, yan, complete na yung ating Google Form for Section 1 and Section 2. So, what is the next step natin? Siyempre, kailangan na nating mag-publish ng link na i-access ng mga students. Kasi kung walang link, nonsense din yung ating ginawang form. Kasi dun sa link, yun yung pipindutin nila para masagutan nila yung quiz. So, ano ba yung gagawin natin dito sa link na to? Yun, diba, na-publish mo na. Pupunta ka dito sa pre-fill form. Pag pinindot mo na yon, yan, lalabas yung copy responder link. Kung ayaw mo nang mahaba yung link, so, pwede mo siyang i-shorten. And after that, yan, ikakopy mo lang yung link. Pag nakopy mo siya, so, iti-test natin kung okay ba yung nagawa nating Google Form. Pwede tayong yan, pumunta tayo sa pre-fill form, titingnan natin, i-check natin before natin i-send yung link or sagutan. Yan, so okay naman yung section 1 tsaka section 2. So, na-apply naman yung mga feature na inactivate natin doon sa settings. So, okay na siya. So, kukunin na natin yung link since sure na tayo, or pwede sagutan natin para pag kinuha natin yung link, makikita natin kung ilan ba yung score na ating nakuha. Yan. Nakopy na natin yung link. Next step na gagawin natin, pumunta tayo sa browser. Yon, pupunta tayo sa browser.
after nating pumunta, copy yung link, yan. Yan yung makikita nating eksakto na tsura ng ating Google Form. Kapag dalawang section, merong nakalagay sa baba na next. Kapag isang section lang, walang nakalagay na next. Ibig sabihin, pwede kang mag-back and forth dun sa ating section. And after that, kapag tapos mo nang masagot, sabi ko nga kanina, kapag correct yung answer mo, nandyan, green yung nakalagay. At kapag wrong answer naman, naka-red yung question. So, since essay part tayo dito, yan, hindi pa nakalagay yung eksaktong score natin. Kasi, i-check pa lang siya ng gumawa ng form. So, that's all. Pwede mo siyang i-view yung score mo. Since one response lang yung inactivate natin, hindi na nila ma-access yung form ng dalawang beses. Yan. O, ito na yung response. Makikita mo dyan yung graph. May chart kang titingnan. Pwede mong i-copy, isend mo sa mga students para alam nila kung sino ba yung mga estudyante na nakasagot ng tama. Ilan ba yung estudyante na nakasagot ng tama sa number 1, nakasagot ng tama sa number 2, at nakasagot ng tama sa essay part. Pwede mo rin isa-isahin. Halimbawa, si Juan de la Cruz, ilan ba yung score na nakuha niya sa number 1, yun. Nakalagay naman yung total points. Kapag nag-view sila ng score, nakalagay doon, halimbawa, nakakuha sila ng 10/10. And lastly, yun yung mga important features ng Google Form kapag inactivate mo ito, gusto mong gumawa ng quiz or exam. Yun lang po. Thank you.